Ano nga ba ang dahilan ng pagkamatay ni Bruce Lee noong July 20, 1973? Ang aktor at eksperto sa martial arts na si Bruce Lee ay namatay sa Hong Kong sa edad na 32 dahil sa brain edema na posibleng sanhi ng reaksyon sa isang resetang pangpawala ng sakit sa ulo. Sa panahon ng maikling karir ni Bruce Lee, naging bida siya sa pelikula sa Asia at sa Amerika pagkatapos ng kanyang kamatayan. Si Jun Fan Bruce Lee ay ipinanganak noong November 27, 1940 sa San Francisco, California. Noong panahong yon, ang kanyang ama, isang Chinese opera star, ay naglilibot sa Estados Unidos. Ang pamilya ay lumipat pabalik sa Hong Kong noong 1941. Lumaki si Lee na isang child actor na lumabas sa mga 20 Chinese na pelikula. Nag-aral din siya ng pagsasayaw at nagsanay sa estilong Wing Chun ng Kung Fu, kilala rin bilang Kung Fu. Noong 1959, bumalik si Lee sa Amerika kung saan kalaunan ay nag-aral siya sa Universidad ng Washington at nagbukas ng isang martial arts school sa Seattle. Noong 1964, pinakasalan ni Lee si Linda Emery na noong 1965 ay ipinanganak si Brandon Lee, ang panganay sa 2 anak ng mag-asawa. Noong 1966, lumipat ang mga Lee sa Los Angeles, California at lumabas si Bruce sa programa sa telebisyon na Green Hornet 1966 hanggang 1967 na gumanap bilang akrobatikong sidekick ng Hornet na si Kato. Lumabas din si Lee sa mga karate tournaments sa buong Estados Unidos at nagpatuloy sa pagtuturo ng martial arts sa mga pribadong kliyente kabilang ang aktor na si Steve McQueen. Sa paghahanap ng mas mahusay na mga role sa pag-arte kaysa inaalok ng Hollywood, bumalik si Lee sa Hong Kong noong unang bahagi ng 1970s at matagumpay na itinatag ang kanyang sarili bilang isang bituin sa Asia sa mga pelikulang aksyon na Big Boss 1971 at The Way of the Dragon 1972 na siya ang sumulat, nagdidirect at nagbibida. Ang sumunod na pelikula ni Lee, Enter the Dragon, ay ipinalabas sa Estados Unidos ng Hollywood studio na Warner Brothers noong August 1973. Nakakalungkot na matay si Lee isang buwan bago ito na ipalabas noong July 20 sa Hong Kong pagkatapos nagdusa sa brain edema. Ang Enter the Dragon ay isang box office hit. Sa kalaunan ay nakakuha ng higit sa $200 milyong at si Lee ay namayapa na naging icon ng pelikula sa Amerika. Ang bangkay ni Lee ay ibinalik sa Seattle kung saan siya inilibing. Ang kanyang biglaang pagkamatay sa murang edad na 32 ay humantong sa mga lingaw-ngaw at haka-haka tungkol sa sanhi ng kanyang pagpanaw. Isang teorya ang nagsabi na si Lee ay pinaslang ng mga Chinese gangster, habang ang isa pang chismis ay kumalat na ang aktor ay naging biktima ng isang sumpa. Muling lumitaw ang family curse theory nang ang 28 taon na anak ni Lee na si Brandon na sumunod sa yapak ng kanyang ama upang maging artista ay namatay sa isang aksidenteng pagbaril sa set ng pelikulang The Crow noong March 31, 1993. Ang nakakabatang si Lee ay inilibing sa tabi ng kanyang ama sa Seattle's Lakeview Cemetery. Ano nga ba ang nangyari noong gabi ng July 20, 1973? Alas 5 ng hapon ay dumating si Lee kasama ang kanyang producer na si Raymond Chow sa apartment ng kanyang girlfriend na si Betty Ting Pe. Nagkaroon ng usapan si Lee at ang producer at business partner niya tungkol sa susunod na project na ang pamagat ay Game of Death. Pagkatapos ng kanilang discussion ay umalis na ang kanyang producer at naiwan si Lee at ang kanyang girlfriend na si Betty. Alas 7 ng gabi, biglang nakaramdam si Lee ng pananakit ng kanyang ulo at binigyan naman ito ng gamot ni Betty na isang painkiller na aspirin.
at pagkatapos ay pumasok na sa silid si Lee at nakatulog. Alas 9:30 ng gabi, tumawag ang producer ni Lee at ang nakasagot ay si Betty, ang girlfriend ni Lee. Gusto sanang kausapin ng producer si Lee ngunit hindi umano magising. Alas 10 ng gabi sumugod ang producer sa apartment at ginising si Lee. Nang hindi magising, tumawag na ito ng medical assistant, hindi sa isang ambulansya kundi sa kaibigan nitong doktor. 20 beses nitong kinontak ang doktor ngunit hindi ito sumagot hanggang sa tinawagan din nila ang kaibigang doktor ni Betty. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating ang doktor sa apartment at nakita nitong walang hininga at walang pintig ang puso ni Lee. Sinubukan nitong i-CPR si Lee ngunit hindi na ito na-revive hanggang sa tumawag na ito ng ambulansya. Idineklarang namatay si Lee alas 11:30 ng gabi noong July 20, 1973. Nagkaroon ng haka-haka na may kinalaman ang girlfriend ni Lee sa kanyang pagkamatay. Maaaring inutusan daw itong itumba ng isang malaking sindikato sa Hong Kong. Nadawit din ang kanyang producer dahil nagkaroon din umano ito ng pagtatalo tungkol sa kanilang kinikita sa pelikula na kanilang ginagawa at balak ni Lee na lumipat ng ibang producer sa susunod niyang mga pelikula at nagkaroon na nga ito ng pag-uusap sa ibang mga producer. Kilala ang producer ni Lee sa Hong Kong na may hindi magandang reputasyon lalo na sa kanyang mga kasosyo, kaya hindi maiwasang pagdudahan din ito sa nangyari kay Lee. Pagkatapos ng 3 taong pag-imbestiga, napatunayang walang kinalaman ang dalawa sa pagkamatay ni Lee. Sa madaling salita, walang foul play na nangyari. Lumabas sa hatol na ang ikinamatay ni Lee ay ang aspirin, ngunit wala itong scientific na patunay. Ngunit ang investigador sa kaso ni Lee ay lumapit sa mga ekspertong doktor upang suriin ang mga ebidensya na kanyang nakalap. Napag-alaman na ang aspirin na kanyang ininom ay naglalaman din ito ng meprobamate. Ito ay kilala at ginagamit noon pang 1950s. Gamot din ito ng may mga stress at anxiety. Ngunit pagkalipas ng mga taon, ipinagbawal na itong gamitin dahil sa kanyang delikadong side effect. At dahil sa masamang reaksyon ng gamot na ito sa pananakit ng ulo ni Lee, nabuo ang teorya na ito nga ang dahilan ng pagkamatay ni Lee ayon sa mga eksperto na sumuri sa mga ebidensya. Nakakalungkot isipin na isang sikat na kilalang action star na si Bruce Lee ay maagang na maalam sa kanyang karera dahil lamang sa isang gamot sa sakit ng ulo, isang tableta ng kamatayan. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.